Welcome no sa IMG Financial Class. So bago tayo mag-start, pakilala muna ako no. Ako si Engineer Jihad Capistrano. So isa kong Registered Electronics and Communications Engineer. So yung dati kong work sa network engineer no for 11 years. So doon ako yung pinakamatagal ko na work no. Nag-enjoy ako sa work doon kasi parang ideal na work ko. Kasi yun yung gusto kong work na sa online siya, more on sa telco siya, telecommunications industry siya. So yung employer ko is sa US. So yung naka-base yung company dito sa Philippines. No? So okay yung trabaho pero yung problema no yung time, wala akong time sa anak ko. So kahit rest day ko, nag-aaral pa rin si puro ano siya kailangan updated ka pag sa IT ka. So nakapag-ipon ako doon sa dati kong work, pero nakita ko no sa bangko, ang liit pala ng tubo ng savings ko. So naghanap ako ng kung saan ko pwede ilagay yung savings ko na kikita na mas malaki. So nag-research ako, naghanap ako ng mga pwedeng attenan na seminar. So nakita ko yung kay Brother Bo noong 2009. So nag-attend ako ng may bayad na financial coaching. So 2 araw siya na coaching. So swerte kayo no na nag-attend ngayon kasi matutunan nyo yung natutunan ko rin dati noong 2009 na may bayad. So sa inyo libre lang. So swerte kayo kung pasalamatan niyo no yung nag-invite sa inyo kasi na-access niyo yung information na libre lang. So ano ba yung makukuha natin no pag nag-attend tayo dito sa after this presentation? So you will learn how to plant your money tree. So gusto niyo ba 'yon na matuto tayo no? So paano magtanim no ng money tree? So the secret to saving and building your future, so taking control of your money. So ito yung sinishare namin, no? Ito yung book na sinishare namin na The Secret to Saving and Building Your Future. So marami na tayong mga offices no sa iba-ibang lugar. So mayroon sa London, sa Italy, no? So marami na tayong naturuan na share about this book. So yung ituturo natin ngayong gabi is andito lang din sa book na to. So International Marketing Group, so ang vision is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So ang ganda ng vision no na dati yung makapag-access lang is mayayaman lang no yung mga sila lang natututo. So through IMG nagkaroon tayo ng information no na yung sikreto na mayaman. So pwede nating matutunan, then pwede nating kitain ng mga yung income no ng mayaman. So possible pala siya. So the mission is to help create wealth for families, to make a difference for families. So there will be no family left behind. So ang ganda ng mission no. So sa work natin, so yung employer natin, so wala naman siyang plano no na payamanin tayo. So ang yung mayaman lang yung mga companies lang na yung mga presidente ng kumpanya. So sila yung mayaman. So dito sa IMG, so lahat tayo pantay-pantay. So may chance tayo na yumaman din no with the right vehicle. So we are to face a very challenging future, so especially when it comes to our finances no. So marami tayong mga problema talaga na harapin no sa buhay natin. So sa mga finances natin, so ngayon baka may nababaon sa utang no, iba maraming mga loan, malaking bills na nag-aantay sa atin. So based on study, so 98% of Filipinos retire broke no. So may kakilala ako no nagtatrabaho sa Canada no. So sobrang sipag talaga niya. So 3 trabaho no, kaya niya 3 trabaho, tapos yung income niya, yung kita niya halos
pinapadala niya no sa Pilipinas. So ang tagal niya nagtrabaho, so yung pera niya tinutulong sa mga kamag-anak, so iba pang business, no, iba pang investment. So pagdating ng pagtanda niya, so nag-retire na siya, pag-uwi niya, so walang business pagdating niya sa Pilipinas, walang business, walang natayong bahay. So yung mga pag-anak niya na pinagkatiwalaan niya, no, so sila pa yung galit, no, kung nung tinanong kung saan na yung business, so wala. So sila pa yung galit, no. So kahit sobrang sipag niya, so pag-retire na, so ubos lahat ng pera kasi pinadala lahat, no. Wala, hindi niya inipon yung para sa sarili niya. So puro tulong lang sa family. So kahit masipag tayo, pwede ka pa rin mag-retire broke, no. So hindi siya, kulang siya kahit sipag lang. So kailangan pag-aralan natin. So only 2% of Pinoys retire comfortably. So sobrang baba, no, ng porsyento na 2% lang. Then 45% become dependents on their children or relatives. So 45%. So paano pag puro utang yung mga relatives natin, tapos pag siningil natin, so sila nang umiiwas, no? So wala tayong inipon, wala tayong tinira sa atin. So sila pala yung galit. So mahirap, no, na maasa pa rin tayo sa mga relatives natin. So 30%, kayong iba, no, 30%, so end up on charities. So mahirap yun, no, na di natin pinaghandaan. Then 23% forced to continue working. So kahit matanda na, so walang choice, so mapilitan na magtrabaho pa rin. So challenges in 4 major areas. So ito yung mga na kahit aware tayo, hindi aware, so magiging ma-encounter natin to, no, sa buhay. Ito yung mga major areas. So yung una is uncertain labor market, no? So automation continues to replace manual labor. So dati nung sa last na trabaho ko, so yung trabaho na ng 5 tao, so pwedeng gawin na ng 1 tao. So, kasi may mga advanced na sa automation na, so pwede na i-automate yung mga paulit-ulit na trabaho, no? So i-automate na siya. So mababawasan na yung manpower, no? So titipid na yung mga kumpanya. So ang point dito is kahit matagal ka na sa company, no? So 10 years, 20 years, so hindi ka safe kasi walang forever, no, sa work natin. So pag nagkasakit tayo, no, pag tumanda tayo, nag-retire, so mabilis lang tayong palitan ng kumpanya. So lalo na ngayon ay may mga AI na. So pwede tayong palitan anytime. So kailangan paghandaan natin 'yan. Then low savings and high debts. So kung wala tayong ipon, so pag walang emergency fund, no, so pag nagkaroon ng problema, emergency, so utang pa rin, so another problema. So magko-compound yung problema, so pagtanda natin, so wala rin tayong ipon. So tayo ring mahirapan pagtanda natin. So high cost of education. So sa anak ko ngayon, grade 2 na siya. So every year talaga tumataas, no, yung cost, no, na education. So paano pa nag-college, no? So habang bata pa siya, so ngayon pa lang paghahandaan natin, mag-alat na tayo ng percentage, no, para sa education fund. So hindi pwede na pag college na, kung kailan magka-college na, doon ka pa lang mag-ipon, no? So wala na, mahirapan ka na. So dapat malayo pa pag pinaghahandaan na natin. The increasing cost of living. So many have difficulty in saving money for their future needs. So every year din, no, tumataas din yung mga cost of living natin, no. So pag tumaas yung gas, so pag tumaas yung pamasahe, so automatic tataas lahat ng bilihin pag tumaas ng pamasahe. So every year talaga yan tumataas. So pag kulang yung income natin, kulang yung source of income natin, so kailangan talaga dagdagan natin, no? Kasi tumataas talaga, niyan bumababa, puro akyat yan yung cost of living natin. So dati pag nag-grocery ka ng 1,000 pesos, 2,000 pesos, so puno yung cart natin, no? So ngayon,
So, konti na lang, alit na lang nabibili natin sa 1,000 pesos. So kinakain ng inflation, no? So we should control our future. So wag natin iasa no sa government natin, no, sa employers, kahit sa relatives natin. So tayo mismo no na gagawa ng paraan para i-control natin yung flow ng pera natin, no? Kung saan pumunta yung pera natin, kung yung papasok, magkano bang papasok, saan ba natin ilagay yung pera. So kailangan alam natin no kung saan pupunta yung pera natin. So mahirap pag di natin alam, so di natin ma-trace no kung paano natin mag-control saan natin ilalagay. So di natin alam kung dumadaan lang yung pera. So wala tayong control nun. So mahirap 'yun. Kailangan tayo mismo no may control tayo sa pera natin. So there's a saying, plant what you want to harvest. So if you want to harvest mango, so plant mango trees. So if you want to harvest tomatoes, so plant tomatoes. So however, if you want to harvest money, so then learn to plant money. So sa page 15 yan sa book nito. So kailangan aralin talaga natin no paano ba palakihin no or patubuin yung pera natin. So next is learn to invest the right way, solid financial foundation. So, what is your current financial foundation, no? So, A ba or B, no? So, dito, maraming utang, no? So, ang gulo ng dito, no? So, wala kang peace of mind. So, daming problema dito. So, sa B, dito yung proper, no, na priority na solid talaga, solid financial foundation. So, sino makakatulong sa atin dyan, no? Para ma-build yung solid financial foundation natin. So una is cash flow, no? So napaka-importante yung cash flow natin kasi ito yung magsosolve no, yung mga problema sa taas. So kaya matibay yung cash flow natin. So kailangan marami tayong source of income, hindi lang isa, no? So mahirap kung umaasa lang tayo sa isang source of income kasi pag nawala yon, so wala ka ng backup. So yung mayayaman, meron silang at least 6 sources of income, no? So pag isang source mahina, so sa kabila babawiin doon sa ibang source of income, so marami. Kaya matibay talaga yung cash flow ng mga mayayaman. So pag isa lang, so weak yung foundation natin. So paano ba natin pataasin no, yung cash flow natin? So una is extra income. So maghanap tayo ng extra income. So kung may trabaho tayo ngayon, so after ng work, no? So after office hours, so maghanap ka ng sideline, no, na pwede kang kumita, no? So mas maganda, mas kapag simula tayo ng maliit lang yung capital pero mataas yung potential na income, no? So yun yung gagawin natin, extra income, no? Meron tayong additional extra income. Then second is pwede nating mag-reduce tayo ng expenses. So kahit ganong no, sa lifestyle natin ngayon, so meron talaga tayong pwedeng mabawasan no, na expenses. For example, mahilig ka manood ng Netflix, so pwede mo munang putulin mo muna yung Netflix, no? Imbis manood ka ng Netflix, so manood ka na lang ng mga videos, no, na matututo ka, no? Hindi lang puro mga drama, so entertainment, no, mga anime, so manonood ka lang ng mga videos, no, or trainings na matututo ka, no? So mabawasan mo na yung expense, natututo ka pa. Then yung healthcare, no? Importante din yung healthcare. Sinalala ko yung sa office mate ko dati, no? So sa isang sakit lang, so pwedeng maubos yung fund mo. So sa kanya naubos yung every year naubos talaga yung fund niya para sa insurance, no? Tapos yung sa short term namin, tapos kulang pa, so naglalabas pa siya ng personal niya na pera. So pwedeng maubos talaga yung pera mo, no, ipon pag wala tayong healthcare, especially pag matanda na tayo. Then protection and insurance. So what if we die too soon? So kanina sa X-curve, no? So pag
umaasa yung family sa atin, tayong breadwinner, tapos biglang nawala. So, insurance, kailangan natin ng protection para sa salo, no, ng responsibility ng family natin. So, meron na tayong matibay na yung cash flow, healthcare protection, so eliminate debt. So, kailangan wala talaga tayong utang kasi ang taas ng interest, no? Pag may utang tayo, mahirap na bayaran, no, pag nabaon tayo sa utang. Then next is emergency fund, no? So, kailangan may fund tayo na gagamitin lang talaga natin for emergency. So, hindi pwede yung mag-iipon tayo, tapos pag may nagustuhan tayong bagong model, no, ng phone or iPhone, so bibili agad natin. So, hindi pwede yung kunin natin yung fund sa emergency. So, gagamitin yung fund na to, no? So, pwede mong i-save, no, sa savings account para pang emergency lang talaga, no? Pag magkaroon ng mga di inaasahan, no? So di mo pwedeng kunin doon sa savings mo, doon lang talaga for emergency, no? At least 3 to 6 months, no, na gastos natin or dito natin ilalagay sa emergency funds. Then lastly, yung pinakabubong natin is yung investment, no? So kailangan kasi pag nag-invest tayo, long term talaga, no? Hindi pwede yung maglagay tayo, isipin agad natin na kukunin, no? Yung iba, di pa naglagay, nagtatanong agad kung kailan makukuha. So, kailangan long term tayo mag-isip, no? Kasi yung mayayaman, long term talaga silang isip. Hindi siya yung pag naglagay ka ngayon, so gusto mo yung kunin agad next year. So, kailangan at least, no, 5 years to 10 years. So, long term talaga dapat. So, sino ba talaga makakatulong sa atin, no? To build a solid financial foundation, yung financial services ba, no? Yung bank, broker, no? Or si IMG, no? Sa IMG kasi, nababypass natin yung middleman, so may direct access na tayo sa companies, no? May join natin yung mga discounts. So, katulad din to sa mga SNR, no? Mga lenders. So, ba't ba tayo nagpapamember, no? Sa mga SM Advantage card? Kasi gusto natin yung makapag-discount, no? Makatipid tayo, no, makapag-save. So ganun din sa financial services si IMG, no. Membership platform, no, para makatipid tayo. So yung naipon natin, na natipid natin, so pwede nating pang-invest na rin. So International Marketing Group, so 2002 pa siya na-establish. So ngayon isa na sa fastest, no, growing financial service companies in the Philippines today. So ito yung mga partner ni IMG. So kapag member tayo ni IMG, so hindi na tayo dadaan sa mga broker na agent. So tayo na mismo, no, may access sa mga products kung gusto natin ng healthcare, life insurance, na investment. So direct na, kaya nakakatipid tayo. So may 3 E lang tayo. So no, sa education. So we provide the knowledge. So pag natuto tayo, no, mayroon tayong mga workshop, so execute agad natin. So we provide the platform to execute na knowledge. So meron tayong mga products, no? Kasi useless lang yung natuto tayo, hindi natin i-execute. So dapat may application. Then entrepreneurship. So we provide the best business opportunity. So maganda yung entrepreneurship kasi hindi lang mag-stop sa sarili natin na pag natuto tayo. So, hindi naman tayo lang natuto. So, kailangan hindi natin iwanan na yung family natin. So, kailangan i-share natin sa family natin kung ano natutunan natin. No? Para hindi lang ikaw lang yung mayaman sa family. So, hindi natin iwanan yung family natin. So, kasama natin yung family natin. So, kaya papasok yung entrepreneurship. Then, environment. So, be with a group of savers and investors and people inspire you. So, maganda dito sa IMG kasi no, yung nagtutulungan tayo. So, kailangan sasama tayo sa community, no, na mahilig mag-invest, mag-save. So, dun ma-inspire din tayo na mag-save and invest. So, ito nasa 10 million and counting na, no, yung na-educate natin na Filipinos. So after this session, so kasama na kayo dito, no, sa counter.
So take advantage of IMG benefits and business opportunity. So kapag naging member tayo, so meron kayong ganitong ID, no, preferred card. So parang ano nga yung sa Landers na membership or SNR. So ito na siya, may direct access na tayo sa iba-ibang partners, no, sa financial services. So pag naging member tayo, meron na tayong sariling online portal, no? Dito, ito yung itsura ng portal natin pag IMG member na tayo. So, yan, mga ano no, ang daming mga benefits kapag naging member tayo. So, may education training, so kompleto yan. Meron tayong mga workshops. Then, yan, mga discounts. So, mga 63 benefits yan. So, pasadahan lang natin, no? May mga tools tayo. Then, meron din exclusive for international members kasi marami tayong mga members, no, sa abroad. So, ito yung benefit number 11. So, pag bago tayong member, so meron tayong automatic na 100,000, no, na free personal accident insurance. So, tumataas siya kapag serious tayo sa business. So, pwede tayong may mga promotion. So, up to CEOs, pwede kang magkaroon ng 300,000 na personal accident insurance. Then, meron tayong 50,000 na life insurance through Fidelity Life. So, kapag member tayo, so automatic may entitled na tayo ng 1,000, no, na initial investment sa Soldibo Strategic Fund. So, kasama na yan sa bayad natin sa member. So, dadagdagan na lang natin. No, hindi ka naman titigil sa 1,000. So, syempre mas malaking ininvest natin. So, mas malaki din yung magiging income natin, no? Then, benefit sa healthcare products. So, meron tayong long-term, no, short-term, senior care. So, sa company natin, no, kababang during our productive years, no, yung short-term healthcare natin, hindi natin dala-dala, no, pag nag-retire tayo. So, hindi na natin dala-dala yung short-term healthcare natin. So, maganda, yung ako dati, kahit may Medicard ako, no, so kumuha pa rin ako ng sarili kong long-term healthcare para pag retire ko, so dala-dala ko pa rin kasi di ko na yung Medicard sa company yung nakapangalan, no, hindi yung nakapangalan sa akin. So, meron akong Kaiser, no, kahit meron akong short term. So what is the best healthcare, no? So ito yung Medicard ko dati nung nagtatrabaho pa ako. So kumuha pa rin ako ng Kaiser International. So kasi pag during our retirement years, so doon na lumalabas yung masakit. So doon pa yung wala tayong insurance. So kailangan habang mas maganda na, mas bata na pag-start ka na magkaroon ng long-term healthcare kasi mas mura pa, no? Habang tumatanda ka, tumataas na rin yung premium. So lalo na pa iba, maraming nagtatanong sa amin, gustong kumuha pero beyond 60 na siya, so hindi na pwede, no? So dapat kukuha tayo dito na wala pa tayong sakit, no? Kukuha tayo na di pa natin kailangan. So pag dito mas kailangan na natin, yun yung hindi na pwede, no? Hindi na allowed. So, as soon as possible, meron tayong long-term healthcare. So, 7 years to pay lang si Kaiser, no? 7 years to pay. Then, 13 years lang yung waiting period. So, covered ka na ng 20 years, no, na insurance. So, pag di mo nagamit, so, pag mature, so, ibabalik sa'yo yung 70 to 85 return of premium interest. So sa Kaiser, so nasosolve na talaga niya yung problem na what if we die too soon, so meron tayong insurance. So what if we live too long, so may investment, no? Meron tayong passive income, so pag nagkasakit, meron tayong healthcare. So ito yung level 1, no, investing. So Kaiser International Health, so sabi ni Daniel, nasa iyo na ang lahat. So, 3 na, kompleto na siya, healthcare, insurance, and investment.
So, membership benefits. So, may mga rewards tayo. So, pag naging member tayo, pwede kang magkaroon ng business, no? Maging financial educator. So, you have your own time, no? Wala kang boss. So, you can help more families, then achieve our income you want. So, nasa iyo, no? Then, online system. So, pwedeng sa bahay mo lang siya gawin and become debt-free. Then, we have exclusive travel the world, no? So, dati, no, before IMG, so, di talaga nakapag-travel, puro trabaho lang, no? So, nung nag-IMG na ako, nag-full-time na kami mag-asawa, so, nakapag-travel na, may time na, no? So, ito yung business na pwede ka makapag-travel, no? Pwede mo siyang iwan kasi online. So, nakapunta kaming Japan, no? Japan, Taipei, no? So, sa March naman, sa Bangkok naman kami pupunta, no? Sa Thailand. So, sana makasama kayo, no? So, business ownership program, no? Pag bago ka palang member, so ito yung income projection, no? So, pag minimum plan lang, so meron ka, pag associate ka, may 20% ka, minimum plan. So, 20%. So, for example, 1 lang, no? Sa isang buwan, 6,000 in 4 weeks times 4. So, 24,000. So, isang buwan, so meron kang extra income, no, na 24,000 as a start, no, kung bago ka pa lang. So pwede na, no, 24,000 per month. So in a year, may 288,000 ka. So pag serious ka sa business, so pwede kang ma-promote, no, to marketing director, senior marketing director, no. So i-discuss to, no, pag may mga trainings tayo, dinidiscuss to, no, kapag member na tayo. So, mas matutunan natin to kapag member na tayo sa IMG. So, meron tayong free coverage, na HMO coverage. Short term. So, meron din tayong Neuracash, no? Parang GCash na e-wallet facility. So, yung mga commissions natin, no? So, dito na siya papasok, no? Online na siya. So, pwede ma-transfer sa bank account natin. So, convenient na siya, no? Then, international members exclusive benefits. So, yung mga international code, so, marami din tayong mga benefit, no? Hindi ko na isa-sign, no? Yung mga accidental, 500. So, maraming nagpapa-member sa international. So, kasi malaking tulong talaga to, no? Lalo na ito, repatriation service. So, with IMG, you can be your own money manager. So, solve na talaga, no? So, increase cash flow. So, through IMG business, so healthcare, meron tayong Kaiser, then protection, most 18. So, through IMG, so mawala na yung utang, no? Emergency fund, meron tayong mutual fund, investment. So, kompleto na talaga, no? Dito sa pag-build natin ng solid financial foundation. So, marami na tayong natulungan, no? Including uniform personnel, no, na share na natin, teachers, no, people or mga OFW, so marami na natulungan. Si Pera, so marami na ring for good, no, nung ginawa nila yung IMG. So umuwi na sila dito sa Pilipinas. So millennials, so swerte yung millennials, no, na maaga nilang natutunan, no, itong IMG na laman. So mas kakampi nila yung time, no? Kasi mas mahaba yung oras nila. So pag matanda na tayo, so double time tayo, no, para mahabol natin. So total financial solution company talaga sa IMG. So hindi lang siya puro investment, no? So sinosolve talaga yung major problems. So the next step is do a financial checkup, no? So napakamura lang ng joining fee kung sa Pilipinas ka, Philippine Code, nasa 6,000 lang. Tapos pag sa abroad, no, depende sa location mo, so nag-range siya ng 10, no, or to 12,000. Then start your own, start building your solid financial foundation, then share natin, no, sa kung ano yung natutunan natin, share lang natin sa iba, no, sa family natin.
So no matter what our excuse is, so we will eventually retire and stop making active income. So kahit anong excuse natin noon, next month na lang, next year na lang. So ang nawala sa atin is yung oras noon. Napaka-importante yung oras kasi di na natin maibalik yung oras. Kasi yung pera, pag nalugi tayo, no, na-scam or nawalan ng pera, pwede pa natin mabawi yung pera. Pero yung oras, di mo mabibili yung oras kahit yung mga mayaman, mga bilyonaryo, no, di na mabibili yung oras. So kailangan mag-take action na talaga tayo, no. So sabi ni Warren, no, if you don't find a way to make money while you sleep, so you will work until you die, no. So mahirap noon yung puro trabaho lang tayo kasi ano tayo yun, ma-burn out, ma-depress pag puro trabaho. So kailangan meron din time sa family natin, no? Kasi wala na tayong buhay nun kung puro trabaho lang tayo, no? Wala na tayong oras sa anak natin, hindi na tayo kilala ng anak natin, no? Wala tayong relationship, no, sa family. So kailangan ma-balance natin. So through IMG, matutulungan tayo, no? So financial independence is not a dream, so it's a decision. So kung anong decision natin ngayon, so may impact yan, no, sa buhay natin 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now. So kung anong status natin ngayon sa buhay natin, so resulta yan sa mga decision natin, no, from previous years. Kung anong nangyari sa atin ngayon, so tayo pa rin yung masisisi, no? Kasi tayo lang yung may control sa decision natin. So ngayon natutunan natin ngayon yung information, no? So most people don't plan to fail, so they just fail to plan. So kailangan planuhin talaga natin, no, para ma-hit natin yung gusto nating goal, no, sa buhay.